Ayan guys, bilog na siya oh. Bilog na siya. Wala na siyang korte guys. Kukortehan natin ulit. Ayan na guys, meron na siyang korte. Ayan. Good morning world! Kain na. Kain tayo guys. Kaintuhan na. Ito, meron kaming scrambled egg. Gusto ko rin to. With sibuyas. sibuyas. Scrambled egg, yan. Tsaka ano, ang tawag doon? Anong tawag doon sa sausage na yan? Chicken sausage. Ano to? Ang tawag doon? May tawag doon sa sausage na yan. Oh my gosh. May maliliit na sausage sa ano guys? Sa lata. Ano ba yun? Kalimutan mo pangalan. Tinapay lang tayo guys. Mamaya na tayo magkanin. Hindi ko napansin guys, yung last time ko palang nakuha, original. Ito tapat, no added sugar. Meron pang zero sugar, pero hindi ko pa nakikita sa online na nakikita ko. Kain tayo, friends. Pagod ako. Pagod kami. Nag-garden kami. Nag-garden kami, pero hindi pa tapos. Pero it will get better kasi pasisemento na namin yung gilid. Yes. Tapos, tingnan natin kung ano gagawin natin dun sa harap. Hindi na natin alam kung ano gagawin. Yung kalahati ng tinapay binigay ko kay Sky. Yan ba yung kinuha mo? Hot sauce doon, hindi naman maanghang. Kunin nyo na yung pagkain nyo. Sabay-sabay na tayo. Guys, kain na. Bait. Yung neighbor namin dyan, si Nana at si Mariel. Nung nagdadamo kami kanina, dumating sila. Sabi ni Mariel, kung gusto daw namin ng siling labuyo, nandun na sa labas ng, ng fence nila. Mataba yung, maraming bunga, yung sili. Pwede daw kami kumuha anytime. Sili ko kasi, ang bagal tumubo. Linagyan ko kanina ng fertilizer. Yung malilit na parang pebbles na puti. Kaya nito pala siya kalaki hanggang ngayon, no? Okra, medyo matangkad niya. sarap nitong Monay? Monay. Yan na, yun lang. Yun lang. Yan na. Ito sa kanila din to, no? Sarap. Ano ang tawag dito? Ano mo maalala? Harap ikaw? Ha? Sausage nga. Hindi, meron pang tawag dyan. Yung itlog, yung sibuyas manamis-namis, no? Guys, sarap ang itlog. Sige na, kumuha na kayo. Mag-ano kayo, mag-scramble na rin kayo. Lagyan sibuyas. Pwede rin kamatis. Tsaka gusto ko dyan, hindi masyadong luto yung sibuyas. Pagkahulog na ganyan, ganun-ganun lang, tapos lagyan na itlog. Para manamis-namis. Para mag-crunch, para may lutong pa. Lutong pa, tsaka manamis-namis. Si Percy umuwi na. Pero babalik sa Biyernes. Kasama ang ate. Ito said, tsaka kung sino ang anak ni Ate Sid ang makakasama. Tsaka si Chona, galing sa
California, tsaka si Sel. Ewan ko kung makakasama si Sel. Busy yan. Sana sumama ka, Sel. Pero busy si Sel siguro yung pinupuno yung ano nila, bahay nila. No? Ang mga gamit, bumibili ng gamit, no? Mm. Harap, guys. Meron na namang ano, kambal na ano, yolk. Okay. Wala, nandun na. Scrambled. Hindi ko pala gumawa buko. Mamaya. Libot ko. Yung butter o nilagay ko. Habang nag-garden kami, nilabas ko na para Malambot. malambot. Malutong yung tinapay. Ha? Anong oras niya? Tapos 4 pasado, no? Okay. Nag-text si JR. Hmm? Nag-text si JR. Nadala niya mga... Ganap, Kempi. Pinadala niya yung ano, Video. video at saka pictures ni Honey. Binili niya ng 2 bagong damit. Hindi mo nakita yung pangalawa? Hindi. Panahon mo yung ganda. Ano daw, pang Halloween. LA ass dog. Look at your granddaughter, guys. Wow! Matching collar, Juicy Couture. So cute. $10 at Marshalls. Juicy Couture for winter. Honey, honey. She looks so athletic. $10 costume for Honey, Halloween. Official Disney Snow White. Good quality. From Marshalls. From Marshalls. Good quality, look. Let's see, look. Wow. It's so perfect. Oh, pretty. Wait, look. Honey. Chocolate. Kakaulat. Kakaulat. Lagay mo muna kasi ano yan, maraming ice, oh. Wala akong maiinom dyan. Yun nga pala guys, may nag-comment na be careful sa kay Sky kasi hindi pwede sa dogs ang chocolate kasi nilalaro niya. Ito pinakita ko ba, di pa nilalaro niya yung, ano, yung empty na bote. Hindi naman niya nabubuksan guys. So kahit hindi na ano, hindi na rinse, hindi naman niya nabubuksan, hindi niya rin nabubutas. Tapos, every few days, pag meron na namang empty, tinatabok niya yung luma, bibigyan ko bago. Never niya nabutas. Maliit lang kasi ngipin niya, hindi niya kaya. Hindi niya rin mabuksan. Ano lang, tinotos-tos niya lang. Natutuwa lang siya na minsan, gugulong papunta sa kanya, tatakbo siya, takot siya. Tapos minsan pag binight niyang ganun, Nag-i-slide siyempre lang. maliit yung bibig niya. Biglang mag-i-slide yung tatalsik papunta doon, tatama sa wall, tatakbo siya. Nagugulat siya sa tunog. Pero kahapon, Oo nga. pero kahapon nga, yung bote, napapunta niya dun sa may map at saka sa vacuum. Tumayo ito, tumayo. Tapos at dito yung vacuum at saka map, hindi niya ngayon makuha.
naipit. Naipit, na nakatayo. In Oo. between. Eh, hindi niya mapapaganon. Kanin mo na itlog ka, oh. Ang dami niya na. Ito, meron pa ako. Wala ako. Kailangan mo protein active ka. Dami mo ginawa kanina. Hingi lang ketchup, please. Masarap din itong, anong pangalan nito? Mother's Best. Bagay, itlog yan, hindi ko tatagihan yan. I know you. 4 ito na itlog. Tama na. 3 lang sana eh, parang alanganin. Pinagdagan ko na lang. Tapos isang buong sibuyas na medyo maliit. Pengi pala, hindi ko nakita yung hot sauce, please. Hindi naman masyadong cut. May kick lang. Napapasarap din. Sarap yung ano no, Tabasco. Thank you. Dati guys, nung nasa California pa kami, pagka off ako, nung malalaki na yung mga bata, yung most of the time ayaw na nila sumama, may sarili na silang lakad. Pagka off ako, pupunta kami sa, ang tawag dito, yung kinakainan natin yung breakfast. IHOP, Dennis, yung para lang, I mean, kung isipin mo, bakit kapag gagastos, pwede ka naman kumain sa bahay, pwede ka naman gumawa ng pancake sa bahay, pwede ka naman gumawa ng mga kinakain mo dun sa restaurant. Pero minsan, yung paminsan-minsan, maibaran din ang environment mo, makapag-usap kayo para kayo nagdi-date. Oh, di ba? Masaya na yon. Tapos, ang katabi nun, Home Depot. Tungtuwa na siya nun. Tapos, pag tumawid ka, Home Depot ba yun? Home Depot. Sa kabila, Lowe's. Sa kabila naman, Marshalls. Oh, di pareho kaming happy. Tapos dito naman, Target. Oh, kumain kami ng breakfast. Magkano lang naman kasi, di ba sa lalaki? Di ba guys, ang lalaki ng mga servings, IHOP? Bang isang kainan, di mo maubos yung tao. Eh, hinahati lang namin, mahingi lang kami ng isang extra plate, tapos hati lahat, tapos mag-extra egg lang kami. Para may egg din ako. Tapos, merong turkey bacon, pancake, o di kaya waffle, or kung ano man. Or kape, ba magkakape ka. Lahat yun pwede mo kainin sa bahay, di ba? Pero, kung that moment meron kang extra money, gawin mo na lang para ma-happy ka naman. Yung para bang nag-uusap kayo, yung, bakit nung magnobyo pa kayo? Na iraraos nyo mag-date. Di ba? Kinikilig-kilig pa kayong dalawa. Sinong kinikilig dyan? Taas kamay. Oh, hindi siya kinikilig, oh. Hindi siya kinikilig? Ewan ko, ba't di ko naramdaman yun? Oh, tumigil ka! Hindi nga. Parang Bola. di ko naramdaman. Ano nga naramdaman mo? Kung hindi kilig? Kung hindi kilig, ano naramdaman mo? Ano ba to? Seizure. Masobra pa pala sa kilig. Please. So, yun guys. Dito, pinsan yung ginagawa namin. Kaya kami, di ba, nakikita nyo napupunta kami sa McDonald's kasi malapit lang. Parang brunch na rin kasi pwede kang kumuha ng kanin, chicken. Tsaka ganun lang happy na kami doon. Basta yung importante, magkasama kami, nagbubulahan kaming dalawa, you know. Nagpapabola siya, nagpapabola. Yeah, bulahan lang. Pagka nga ko sabihin ko, Ga, kwento ko naman. Ay, kwento ko. Kahit hindi totoo. Ayun lang guys. Kasi, tumatanda na tayo. So, kahit yung mga bagay lang na yun, you know, it changes the environment, it changes the vibe. Diba? Tsaka pag dumating na yung tumanda na, hindi na makalakad. Hindi sa bahay na lang kayo, at least. Mag-grab ka na lang.
At least naranasan nyo yung nung nakakalakad pa kayo. Nagawa nyo yung bonding nyo kung saan-saan. McDonald's, o Kahit yung ganun malaking restaurant, or maliit na snack bar, Karinderya. yung mga ganon. Karinderya, at least na-experience nyo. Tapos, pag matanda na kayo pareho, nakaupo na lang kayo, pagkukwentuhan nyo ngayon yun. Natanda mo ba yun nung nagpunta tayo sa ganito, ganon? Oo, dahil kasi kumain tayo doon ng ganito, ganito, ganon, ganito. Tapos tatanungin ko naman siya, natatanda mo baga nung namamasyal tayo? Saan? Tatanungin sa akin. Sa Luneta, kahit walang pera. Di ba? At least kayong dalawa pa rin na magbubulahan, no? Kaya kahit nga kami nag-YouTube, isang malaking reason na may YouTube, yun ang memories niyo, making memories, parang album. Kasi, hati tayo. Kasi mo. Diba? Mapabalikan nyo. Kami minsan, pinapanood namin yung mga luma namin video, tapos yun ang brings back memories. Tapos tawanan kami ng tawanan. Mm-mm. Para kaming mga sira. Mm-mm. Ganun ba? Mm-mm. God bless us all, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Nag-pray na pala kami kanina, guys. Yung alarm ko yung pag alas 12. Alas 12 na pala. Ito na lunch namin. Kasi ano eh, Yung kami nagano kasi kami, nag-garden. Grabe naman yung butter, oh. Grabe. Magiging buo yan sa ano mo. Ako din pala. Next time, try natin yung ano. Ano? Yung sinabi mo may nagsabi sa'yo. Alin? Na butter. Yung kulay pula na nasa jar. Queensland. Jar. Nasa jar. Nasa laka. Minsan try natin. Minsan, try natin. Okay. Mukha na ba kayo, guys? Plus 12 na, pero ito palang kain namin, no? Gusto mo kumain doon sa ano? Ano nga ba yun? Yung buffet sa San Fernando. Bagay, Kapampangan. Saan tayo? Minsan lang kasi pag napag-usapan, yung parang hindi ka masyadong gutom, hindi mo ma-enjoy pag mga buffet, kailangan gutom ka. No? Niluto kaming gulay. Tsaka presto. Anong isda piprito natin? Dami dyan. May bisogo, may tilapia pa. May galunggong, maliliit. Galunggong. Ang galunggong pala, napaka iprito, no? Napaka matalsik. Matalsik. Notice ko. Buti pa yung tilapia. Yung matalsik din, bangaws, di ba? Matalsik. Kapag nilagyan mo ng flour yata na may menos sa ano niya. Pero kasi masarap yung talagang yung prito lang na ano, walang typical na prito. Walang harina. Walang No? harina. Huwag na, guys. Thank you, Lord. Amen. Kwentuhan po kayo, guys, ha? Kwentong tattoo. Sabi ko siya walang script eh. Napaligo lang ko dito, naalala ko yung tattoo. Kukwento ko yung tattoo. So, nung bago kami, nung mag-asawa na kami ni Louie Boy,
sabi niya, magpapatattoo daw siya. Sabi ko, ano klaseng tattoo? Sabi niya, dragon. Ay, sabi ko, bahala ka, sabi ko ganun. Kasi sabi ko, kailangan sigurado ka sa pampatattoo mo kasi magastos yung kung hindi mo gusto. Tsaka walang eraser sa tato. Meron, laser, masakit, tapos mahal pa. Wala, patagal na daw niya pinag-isipan, nung pa daw niya gusto. You know, it's his body. Kung ako, ayoko, pero hindi ako makikipag-avoid para lang sa mga ganyan. I choose my battles. Katawan niya yun eh. So, Thank you, thank you for supporting me. So, umuwi siya one time. Ang nagtattoo sa ayop, naalala ko, nurse yun eh. Nurse siya, lalaki. Kasama ko sa bowling. Oo, lalaki siya, nurse. So, sabi ko, well, at least nurse, alam niya yung mga bagay na kailangan niyang gawin para hindi ka ma-infected, para na hindi ka you know, magkasakit na kung anong sakit na dahil makukuha mo sa needle na hindi bago, mga ganon. So, sabi ko, okay, that's good to know na nurse siya. Kasi may mga naalagaan ako na, mayroon ako dati naalagaan na pasyente na ang ganda ng tattoo niya, very colorful, mga goldfish dito, mga koi, ang dami. Bilog, buong arm. Naku, na-infected. Guys, na-infected. Walang choice ngayon andun ng malaking nana. Doon ngayon, doon mismo sa isang koi. Hiniwa. Nasira yung tattoo niya. Siyempre, may scar niyan after. Hiniwa yung niya dahil kasi ang laki ng abscess. So anyway, sabi ko, well, at least nurse siya. For sure, hindi, maalagaan niya na hindi ka ma-infected. Well, so ito na, nagpatato. Pag uwi niya ngayon, mayroon na siyang tattoo dito sa side na to. Dragon. Alam niyo, nung unang panahon, di pa uso masyado yung mga colorful na mga tattoo. Yung mga lang, yung parang dark, parang itim na parang paglaluluma, parang greenish na. So, dito sa left side. So, meron siyang tatong dragon. Happy-happy na siya. Hanggang sa, it took a few years. It took many years. Nagpatato siya ulit. Sabi niya, magpapatato na naman daw siya. Malilit pa mga bata nun. Sabi ko, ang sinasabi ko lang sa'yo, yung hindi ka magre-regret, kasi hindi lang yung isang dot na madaling i-erase by laser or whatever. Uwi siya ngayon, guys. Ang ganda ng tattoo niya. Dito naman sa right. Ang tattoo niya, jaguar, na nasa bushes. Ay, dito pala dragon. Dito sa right, yung jaguar. Yung medyo may kulay-kulay. Tapos, ang ganda ng pagkagawa. Pero iba na yung gumawa nun. Ang ganda ng pagkagawa. Bakit you look sad? No, I'm listening. Nakikinig siya, guys, to make sure na hindi mali ang kwento ko. So, jaguar, guys. Tapos merong buntot yung jaguar na kaganon. Tapos proud na proud siya pagdating niya. Sabi niya, look, nilagay ko yung pangalan mo, dun sa may tail ng jaguar. Ganyan yung buong jaguar, yung buong katawan ng jaguar, mula ulo hanggang sa tail, may pangalan, Jerlyn May. Ba? Sabi ko ba? Nilagay niya yung pangalan ko dun sa jaguar. Tapos dun sa jaguar, para siya nasa bushes. Ganda na pagkagawa in the whole dito. Dumaan na naman yung mga ilang taon. Ito na ngayon. Sabi niya, gusto kong ipa-redo. Ipa-cover up ko yung tattoo ko. Yung jaguar. Sabi ko, mahirap yun. Sabi ko gano'n. Dahil kasi kung hindi maganda ang gagawa, ng mga nabasa ko, nakikita ko online, pag lilitaw pa rin yung lumang tattoo, hindi maganda pagkagawa. Lilitaw pa rin siya. Pag hindi maganda yung pagka-cover up. Sabi ko, tingin-tingin ka ng, at saka bakit ba i-cover up mo? Ayan na, sabi ko gano'n. Ka na. Nag-regret ka na. Bakit gusto mo ng nang i-cover up? Sabi niya, hindi. Basta ganito, ganyan. Naku, nakakita siya nga, nag-consult siya. Sa isang consult niya nga, nakasama pa ako. Ang mamahal ng cover up, guys. Kasi nga, in-explain niya ng tattoo artist, yun nga, na kailangan, depende sa i-cover up mo, kung ano ang i-cover up mo,
kung ano siya, na talagang ma-cover up yung ano, Kung ano nakatato. nakatato para hindi lulutang. Kailangan marunong ka talaga sa, may mga tattoo artist talaga na they specialize on mga cover up. So Parang anyway, lumutang yung bago. yung bago. Ngayon, ilan yung kinonsulta niya, mamahal kasi nga cover up. Hanggang sa may nakita siya na nakagaanan niya ng loob. Muulan? Mulan? Yeah. Yeah, ulan na, no? Hindi yun ang aircon. No. Anyway. Ngayon. Anyway, yung labahin ko na dyan naman, hindi naman nababasa. Sabi alas 3, ayan alas 12 pa lang umulan na. So ngayon guys, may nakita siyang kagaanan niyang loob, tapos maganda ang mga pictures ng mga nagawa niya. At saka nung in-explain niya, ito ganyan, parang ano siya, tiwala siya. Ito na ngayon, nagpa-cover up na siya. So, ang pinaka-cover up niya dito, koi. Alam mo yung mga goldfish, yung koi, ang kaganda. Ayan, no? Ayan, goldfish. Goldfish, guys. Tapos may mga bulaklak-bulaklak, may tubig. Ang ganda. Ito na ngayon. Sa isip ko, sinabi na kanya kasal sa akin kung ano ang ipapaan niya, cover niya. Koi fish niya. Sa isip ko ngayon, wow! Sabi ko gano'n. Nung bago pa lang kami mag-asawa, para akong leon, para akong, kasi nga ano, yung, ano nga ba yun? Sabi ko na animal? Leopard. Ano sabi ko? Jaguar. Sabi ko, mabangis! Sabi ko ba, i-cover up niya na ng koi. Tapos yung pangalan ko, nandun, diba? Jerlyn May. Sabi ko, ay siguro, nag-mellow down na ako as a wife. Sabi ko ganun over the years. Kasi dati, talagang Jaguar, mabangis. Doon niya nilagay yung pangalan ko. Sabi ko, ay galing. Sabi ko, sige, koi. Sabi ko, galing niya na. Marami akong nakikita sa mga pasyente ko na mga koi nga. Yung nga sabi ko na ano, koi na colorful. Kasi orange, yung ganun. Sabi ko, ay sige. Sa isip ko, ba, galing nun ah. Dati Jaguar ako. Ngayon, koi na, mellow na, sweet, peaceful lang dati. Pag-uwi niya, guys. Ang ganda, colorful. Yeah. Kaya lang, kinover up niya. Sabi ko, nasaan ang pangalan ko dyan? Nawala. Sabi ko, nasaan ang pangalan ko? Na-cover. Sabi ko, bakit pangalan ko pinakover mo? Sana, pinalagay mo rin dyan, kahit saan mo dyan isingit. O, bakit mo wala na yung pangalan ko? Akala ko pa naman, ako yung koi. Sabi ko, bakit na wala na dyan? Sabi ko, sabi niya, hindi ko naman hindi ko naman pinaalis ang pangalan mo. Nilipat ko lang. Nilipat pa naman yan, guys, dito sa Dragon. Yung Dragon, guys, dati yan, walang kulay. Di ba yung mga unang usong panahon, wala pang mga kulay-kulay. So, yung Dragon, pina-redo niya. Yung parang pina-sharpen ng kulay. Pinaganda. Kasi dati yan, simple lang. Wala yung mga ganito-ganito. Wala yung mga kulay-kulay. Tapos, pina-brighter green niya. Tapos, Junior, guys, nilagay ang pangalan ko ngayon, Jerlyn May. Akala ko from Jaguar, guys. Naging koi ako. Yung pala, naging sweet. Akala ko naging sweet ako and peaceful. Yung pala, guys, naging Dragon. Nung kinukwento ko sa mga kasama ko sa trabaho, yung mga kasama kong mga iba Pilipino, ibang lahi. Kasi magaling akong makisama. Kahit anong lahi, kahit anong babae, lalaki, tomboy, bakla, magaling akong makisama. Wala akong kaaway. Kaya, nung mga kinuwento ko dun sa mga lalaki, yung mga kasama ko na may mga tato, na pag-usapan ng tato, sabi niya, pag-usapan namin, grupo-grupo kami ng mga rare times na hindi kami busy, nakakausap-usap tungkol sa tato. Sabi ko, may kukwento ko sa inyo, true story, guys. Ngayon, guys, ayan na, guys, yung Dragon, naging Jerlyn May. Ang tawa nila, tawa sila ng tawa hanggang lumabas yung doktor. Why guys laughing? Tapos kinuwento ko pati yung doktor, tawa ng tawa sa akin. Kasi sabi niya, true story. Sabi ko, pagkita ko sa inyo tapos tawa sila ng tawa. Tapos, nadagdagan, nung later years pa, nung mga 20-something na mga bata, na sila nagpatato na, sa Amerika, lalo pa sa Amerika, hindi mo pwedeng sabihin na anak lang kita.
Hindi mo pwedeng sabihin yun pag may edad na sila. You know, they make their own decisions. Yun din ang sinabi ko sa kanila, guys, I don't agree with tattoo, okay? Hindi ako, I don't agree with that. Pero that's your decision, and the same thing I will tell you, sabi ko, it better be something that has meaning to your life, and not something na balang araw pagsisisihan mo. Kaya yun. Mga tattoo nila, para sa kanila may meaning. Yung Dream Ivory, meron sila. Artist naman sila eh. Yung silang dalawang JR, meron silang tattoo dito na Dream Ivory. na twinning sila. Dito, Dream Ivory, yung pangalan ng band nila. Tapos, merong dito, si Angel na parang kidlat or something. Yun naman, ang meaning naman nun, kasi namatay yung best friend niya. No, yun na. Ayan ang ulan, alakas. Lakas. Ay, nawala. May Malalaki ang tatak. May, somewhere here sa wrist niya, that signifies naman yung best friend niyang namatay na may tatong ganun. artist din. Artist din, yun, kasa-sign up lang guys, half Filipino. Si Sketchy, kung kung yung mga anak nyo, mga teenager in their 20s, they know Sketchy. Parang Sketchy. S-K-E-T-C-H-Y. Ang mama niya is Filipina. Very good artist. Ang gwapo pang bata. Tapos, kasa-sign up niya lang sa isang malaking label. Pero it was his time. His mom wrote a book about it. Hindi ko lang matandaan ang pangalan ng book. Bless his soul. Pero, kung makita ko sa internet, ilalagay ko yung picture ng book. Ang nanay niyang sumulat. So anyway, yun, may mga meaning yung mga nila, yung mga tattoo nila. So, nung mga nagpapatato na yung mga bata, ayan, sabay sila, excuse me, sabay sila mga nagpatato. Ito, noon pa ito, gustong-gusto niya. Saan ba nauna? Ito? Yan. Itong nauna? Ito nauna? Ay, hindi, ito. Ha? Ito. Ito naman, noon pa niya na ito, even before this one, ito na talaga ang gusto niya, yung praying hands. Praying hands. Teka. Babaliin mo naman ang kamay ko eh. Yung praying hands, guys. Praying hands. Yun ang niya. Ang nagtattoo naman nito, si Candy. She's Japanese. Babae, guys. Puno siya ng tattoo. Sa Hollywood. Sa Hollywood. Pero she's very good. Noon pa niya to, gusto ni Louie Boy, ang praying hands, yung nakaganon na tattoo. Kaya lang ako ang umaayaw. Kasi sabi ko ang kamay, mahirap i-drawing. Baka lumabas na pangit. Pagka hindi magandang pagkagawa, sabi ko may mga nakita ko sa kasi numitingin kaming online sa book, kagaya niya, hindi maganda pagka-drawing, parang punggok, short. Meron naman medyo mahaba ang fingers, parang hindi naman natural tingnan. Pero nung pumunta kami kay Candy, dinala kami ni Chris, kasama din si JR, nag-drawing niya, yung sketch niya. Ay, naku, sabi ko, kasi yun ang sinabi kami kay Candy, yung concern namin na yun nga, yung mga, sabi niya, that's true, kasi hands is one of the, difficult to draw, at saka yung mata yata. Pero sabi niya, sketch ko, and then you see kung approve kayo. Ay, ang ganda ng pagkagawa niya. Parang talagang kamay na natural, hindi punggok, hindi mahaba na unnatural na tingnan. Tapos pinadlagyan ni Louie Boy ng pangalan ng mga bata, Angel and JR. Praying hands kasi daw, ang naman yan, lagi niyang pinagdadasal ang mga bata, at saka parang simbolo na God will guide them, na in everything they do, and wherever they go, and everything they say, Amen. and everything. Amen. Bless sila sa professional life nila, sa personal life, sa career life nila. So, kaya yun ang pinagawa niya. So, may mga meaning. Tapos noon, si Candy pa rin ito, Kasi nagustuhan niyang gawa ni Candy. Sabi niya, next, pupunta ako dito, Candy. Paggawa naman niya, gusto niya yung Sacred Heart. Heart of Jesus. Heart of Jesus na may cross. Meaningful din sa kanya. Maganda naman hanggang ngayon. Ang ganda na pagkagawa niya, no? Papatato ako dito. Ano papatato mo dyan? Ako, si Louie Boy. Baka yung Baka dito may papatato. Feather, yung wings ng angel. Wings lang siya. We'll see.
Usually, ang mga wings malalaki dahil sa likod nila nilalagay. Kaya lang ako guys, kung for example ako nagpapatato, gusto ko yung nakikita ko. Kaya ayoko sa mga likod, yung mga ganyan. Gusto ko nakikita ko na na-enjoy ko. Wala na akong courage. Dito, magpapatato ka dito. Butterfly. Hindi, gusto ko yung pangalan namin. Yung pangalan namin 4. Yun. Kaya lang, hindi ko, takot ako sa sakit. Kaya mo yan. Gusto ko lang yung pangalan ng na may maliit na butterfly at may maliliit na bulaklak. Kasama Something mo ko. very thin lang ang pagkasulat. Pero gusto ko sana yung sulat ko. O kung hindi man sulat ko, yung gusto kong font, yung akong pipili. Bakit meron pa doon na? Ayun na. So yun guys, ang kwentong tattoo. And guys, sa mga nag-iisip na negative ang tattoo, huwag naman tayong mag-judge. Hayaan nyo lang ako. Hayaan nyo lang kami. At saka yung mga taong may tattoo. Kasi merong mga, kung example sa panahon ng nanay ko, pagka may tattoo ka, ex-convict ka. Di ba may nag-comment dati kay Louie Boy na, ayaw na may tattoo ka, ex-convict ka ba? Or something like that. Parang negative ang dating. Maraming ex-convict guys na walang tattoo. Marami rin May tato, may tattoo na hindi naman ex-convict. Di ba? katulad ko, palaki ng pare. Kaya hindi natin pwedeng i-judge ang tao dahil may tattoo or kahit sa anong pamang paraan. We cannot judge. Diyos lang makakapag-judge. Pagka hindi mo Correct. gusto, well, wala tayong magagawa. Kaya doon sa topic na tato, pabayaan nyo na lang kami. Kayong may mga tattoo. Carry Parang nyo, make-up lang yan. carry nyo na lang, carry nyo na May lang. taong gusto ng kung todo sa makeup, makapal makeup, meron namang ayaw ng makeup. Gusto nila talagang wala. So, personal preference lang yun. Pero never judge a person. Lalo pa ngayong panahon. Yung mga anak ko, never naman yan na naging ex-convict. Never naman yan naging convicted sa kung ano pa man. Puro puno ng tattoo si Chris ka. Hanggang dito, in between his fingers, may tattoo. Makikita nyo, pagdating dito sa December, hopefully, God willing. God willing. God's will. Kaya wag niyo guys, pag nakita nyo, kahit dito sa Pilipinas, normal na yung mga tattoo, yung mga kabataan, puno ng tattoo. Nanay, tatay. May mga tattoo, di ba? So, hindi natin pwedeng i-judge. Doesn't mean they're bad people. Ang daming taong bad people na wala namang katattoo-tattoo, di ba? Ay, hindi mo yan pwedeng i-base ang ugali ng tao Sa tato. o kung ano siyang klaseng tao dahil sa tattoo. Pero, of course, that's your personal opinion. We're not making you try to change we're not trying to change your personal opinion. Pero yung sa amin lang, it's better not to judge. Kasi hindi naman yun na puno siya, ang tao may tattoo o puno ng tattoo, masamang tao na. Kasi ba ang dami? Wala namang tattoo, masama. Or may tattoo, mabait. Ano lang yun. So, yun lang guys ang ating kwento ngayon. Parang ano, no? Parang lobat, ano? Hindi ako, lobat pa yun? Hindi, ano kasi, pagod ako. Kasi May message dito si... yung trim ko, yung gano'n para pantayin ko yung ano, excuse, tapos edging, nakayuko ako, mula doon hanggang doon, nakayuko ako, para yung edge dito, para pantay. Sino may message? Si Teo. Ano sabi tayo? Madam, kwento pa yung mahaba. Teo, ha? dapat hindi nurse kurso mo, dapat educator. Bakit? Pero actually, Ay, tatawag sa kanya nito si Teo. Si Miriam Defensor. Pareho kasi kami Teo ng salita ni Miriam Defensor. She's from Iloilo. So, Ilongga. Teo Du. Teo, T-E-O, Du. At last name niya, D-O. Pero, Taga dito siya. pero Clark. parang ano lang yan, di ba? Yung abbreviation ng pangalan niya. Clark. Taga dyan siya sa Clark.
So anyway, Teo, excuse me. Dati din akong educator. Well, as a nurse, you are an educator kasi part of your job as a nurse ay nagtuturo ka ng health teaching. So that's being an educator. But also, sa Pilipinas, nagturo ako ng total of 4 semesters. Nagturo ako ng nursing. Bago ako umalis. Bago ako pumunta ng Amerika, I was a clinical instructor. Kahit na halos wala akong experience kasi that time nauso na yung pag-abroad. Kaya walang naiwang magiging teacher sa mga schools. Eh, mismo ang College of Nursing ng Misamis University at saka yung mga, kung sino mga administrador ng Misamis University at that time, pinahanap ako, kasi wala ako dun sa kung saan ako nag-graduate. Umuwi ako sa Rojas City. Pinahanap ako dahil kasi wala pa namang mga cellphone dati. Pinahanap ako kasi gusto nila magturo ako sa school nila kasi parang proud sila siguro na yun nga top 15 ako, nag-15 placer sa board exam. Eh wala silang makuha that time. Uso yung dati, kagagraduate mo lang, magtuturo ka na. Dahil kasi nga yung mga ano sa Tagalog? Batikan? Na mga nurses, mga nag-abroad na. So wala nang naiiwan sa Pilipinas para magturo. O yung mga Kaya sa mga naging estudyante ko doon, pasensya na kayo kung natuto kayo sa trabaho nyo na. Kasi, I don't know, bakit nauso nga yun, yung dati na bagong graduate, pagkapasa mo, magtuturo ka na. So, you go, wala pa dating Google. You teach by your whatever experience you have, through your experiences, and then, kung anong nasa libro. Pero siguro, kung magtuturo ako ngayon, then, I would be a much better educator kasi madaldal ka lang talaga. Madaldal. Hindi na bago yung pagkadaldal ko. At saka yung, siyempre may experience ng 30 years sa Amerika. Hindi, tsaka tanong mo yung mga naturuan mo noon. Kung ano masasabi nila, ipa-comment mo. Kung mananonood sila. Pero sa Facebook, mga friends kami. Kaya, so, ibig sabihin, I mean, they like me because mga naging ano naman sila or they have learned something, a little something kasi mga ano sila, mga that's why I feel so old. Kasi mga ano na sila, mga nurse sa iba't ibang bansa, sa Europa, sa Amerika, sa Pilipinas. Ikaw nagturo. Para mga ako lang nagturo. Yung mga pag sabi mo, comment nila kung nagustuhan nila. Kung may nanonood. Alam mo, sasabihin nila siguro, alam mo si Ma'am Jerling, ano yun, napakadaldal nun. Pero masungit. Hindi ako masungit. Di ba? Hindi ako masungit. Pero napakadaldal nun si Ma'am Jerling. Hindi ako masungit sa teacher noon. Ang dami kong Miski nga naging friends ko nga sila eh. Kasi miski nga ngayon, di ba kung tawagin ka, Ma'am din eh, no? Oo, kaya sinasabi ko, wag na Ma'am Jerling nila. At saka, kumbaga hindi malaki ang agwat ng edad namin noon. Ng mga estudyante ko. Kaya, hanggang ngayon friends kami. Ang dami nila. We were friends sa Facebook. So, ayun guys, lang ang ating kwento. Yeah. Para siyang walang battery dahil kasi napagod talaga siya, guys. Ako, sinabayan ko ng ligo para mawala ako yung pagod ko. Ayan, andun din eh. Hindi dahil kasi, grabe yung pawis namin, guys. Labas. Grabe kasi lumabas talaga yung pawis. Basang-basa yung t-shirt namin, kaya naligo kami after kasi ang tendency mapapagod kapag naupo ka, matutuyo lang pawis mo. Tsaka might as well, yung let's say, nag-exercise ka, o ako na lang, wag ko na in general. Pag nag-exercise ako, tama lang para sa akin, yung shower ka agad, after. Kesa sa magpapahinga ka, sabihin, pahinga ka muna. Kasi pagka nagpahinga ka, alam mo, dapat talaga ipahinga mo na yun. Ipahinga mo na yung buong maghapon na yun. Huwag kang maligo. Nakita nyo, ito lang example. Mga basketball player, di ba? Paglabas laro sila, laro. Paglabas ng court niyan, diretso yun, shower. Hindi pwede yung magpapahinga ka muna. Pag nagpahinga ka, whole day ka magpahinga, tsaka ka maligo. At saka mayroon naman kami, guys, nagpalagay kami ng water heater sa dalawang banyo. Sa sink, lalagyan din sana ni engineer. Sabi ko, wag na lang sa mga sink. Hindi na kailangan. Kasi nga, minsan pagka mainit sa labas, guys, oh my gosh. Ano ba itong gripo natin? Yung gripo sa lababo? Ang init ng tubig. Ang init.
pag sa sa shower, Ang naglalagay kami. Ang hirap Nagpalagay kami. mag-adjust kasi. Kasi sa ibiro mo, let's say ako katulad ko, 45 years ako kumaligo, lahat, every time, every day kumaligo ako. Siyempre, maligo ka doon, may hot shower. Huwag mo sabihin summer siya, kaya May hot shower. May hot shower, merong hot water. Oo. Ngayon, pagka dito naligo ka, ayan, hindi sa pagsisinungaling, yung mga balikbayan, tanongin nyo. Yung bang kahit na shower siya, o yung tabo, kasi naranasan ko rin, nagbabalikbayan ako, sa tabo ako naliligo, pagka yung ginanon mo, talaga, malamig, ayaw mong mabasa. Kanya, up to now, pwede yung kasi nung minsan, paano ba nangyari dito sa water heater natin? Nawala na-off. Na hindi siya gumana. Hindi gumana, oo. Ay, lamig! Pagka maliligo ako, muna? Paa, kiss, kamay, ganyan. Tapos kilikili, yung bat, yung harap, yun, linis muna. Tapos ulo. Hindi ko binabasa katawan ko, nakatagilid ako sa shower. Hanggang maka-adjust. Oo. Na yun, shampoo, ganyan. Pero pagka yung yung pwede ka nang magbanlaw. Okay na, masarap na. Unti-unti ko yung ilalagay ang katawan ko. Pero ang tagal. Pero yung umpisa pa lang man siya, talagang ang hirap i-adjust. Maghirap mag-adjust. Mahirap. Kaya nung dumating yung mga kapatid ko, sila mami dito sa bahay, we made sure na, kasi hindi nga namin ginagamit yung isang banyo. So we made sure na gumagana, dahil kasi sabi ko, engineer, pagkaling nyo lang silang Amerika, lalo pa yung nanay at tatay ko matatanda na yun, hindi pwedeng walang hot water. Tanungin nyo, yung mga kamag-anak nyo o yung mga nyo na kilala nyo na balikbayan, talagang mahirap maligo dito, direktang yung tubig sa faucet. Pero ako naman pagka naliligo ako, nilalagay ko sa warm Pagka nabasa na ako, binabalik ko na sa, naka-adjust na, binabalik ko na sa malamig kasi, kasi refreshing yung malamig. Yung una lang naman, yung una. Pero pagka nabasa ka na, okay na. Mo na yun, i-adjust mo na yung hot water mo. Doon ka na sa malamig. Dahil kasi yung una lang talaga, oh my gosh. Tapos ang sarap ng maligo noon. Ayaw mo nang huminto. Kaya ako inaabot ako matagal na ako talaga maligo. Okay, guys. Thank you so much for watching. Maraming salamat ulit sa inyo at nandiyan kayo, lagi kayo nakasuporta. Sana walang sawaan Kami, for sure, hindi kami magsasawa sa inyo. Kayo, make sure of yourselves na kayo hindi rin magsasawa sa amin. Okay? Yun ang natin, Thank you, guys! Yun ang natin, promise natin sa isa't isa, Okay? Sige. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Amen! Miriam Defensor, signing out! Ikaw, Teo, binasagawa ng Miriam Defensor si Jerlyn. Si Teo lang ang sabi na ako Miriam Defensor ako Hindi guys, thank you. Salamat sa pagtulong nyo na lumago ang ating munting channel. At sana lumaki po ang aming channel sa pamamagitan nyo. Kasi siyempre, sasabihin nyo sa mga kakilala nyo na, panoorin nyo naman yung ganito. Yung yung mag-asawang mga parang mga buing. Alam niyo yung buing? Lalaki rin kami dahil sa inyo. Kanya maraming salamat sa inyo. Hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyo. Thank you so much. We love you all. We love you all, guys. At saka guys, remember, nang pagdating namin sa Pampanga, ang aming YouTube was only 12,000 plus. Ngayon, it's 18,400. Yeah, because of you. 18,400 guys. Because of you guys. Yeah, dito na yun sa Pilipinas, yung mga 6,000 ka-subscribers nung nandito na kami sa Pilipinas. Sana lumago pa ng lumago, lumaki ng lumaki. Thank you, Lord. Salamat, Lord. At God will provide. Yun. And God bless us all. God bless us all. We hope we can inspire. Yun ang aming gusto, na maka-inspire. Or minsan makapagpatawa. Just enjoy and be safe. Bye-bye. Bye-bye, guys.